lang po tiis-tiis lang po, magdasal-dasal lang po, may awa din po ang Diyos. Hold up. Ako po, bored po ako sa bahay. Ilang buwan na rin po ako hindi nakakalabas ng bahay. Miss ko na mag-mall, tapos mag-swimming din po. Kaya naisip ko po, dahil bored po ako, gugulahin ko na lang po si Papa. So, kailangan ko po kasi ng study table. Pumunta po kasi si Papa sa ibang mga table shops, parang ganon. Yung una naman po, sabi ni Papa, para daw manipis yung mga materials. Parang mabilis masira, parang ganon po. Eh, sabi naman po ni Papa, okay lang po kahit hindi siya magganong kaganda, basta matibay. Tapos yung pangalawa naman po, hindi kasi sa paglalagyan po namin, masyadong malaki yung iba, tapos yung iba naman po maliliit. Eh, kailangan po namin yung exact na sukat nun para malalagay ko yung mga anak ko. At saka, para kumasya po doon. Yung pangatlo naman po, ang mamahal. Yung iba, 2,500 pa 5,000 plus. Alam niyo naman po ang buhay-buhay ngayon. Kailangan magtipid. Kasi nga, di ba guys? Kailangan ng may pangkain. Kaya po, dito sa vlog na ito, papakita ko po sa inyo kung paano gumawa na rin ng DIY table at gugulahin ko na rin po si Papa. Pero bago po yun, subscribe. And click na rin po yung katabihang subscribe, yung bell, para ma-notify po kayo sa iba ko pa po mga vlogs. So, tara na! So guys, ipapakita ko na po yung mga materials na gagamitin natin. Punta lang po ako na. So, kailangan po natin ng pako. Ang dami ng pako natin. At saka kailangan natin ng hammer sa English, Tagalog ay mark. Then, next ay sandpaper or sa Tagalog ay liha. And jigsaw. Hindi ko po alam kung anong Tagalog naman. Ito, lagare. Then, ito naman po is drill. Or sa Tagalog pala na. Ito naman po ay eskwala. And ito naman po ay wood glue. Tapos ito po, merong pencil at saka metro. Pero naguhitan po ni Papa yan eh. Hindi ko nga po alam kung paano yung pagkakasyahin yun. Then, itong ruler. Kasi mukha siya ruler. And syempre, kailangan natin ng plywood. Binuhitan na po ni Papa kung saan niya ano. Kasi ang liit po, kaya hindi ko pa alam kung paano ni Papa ipagkakasyahin yan. So yan, so ganyan po. May cut na nga po, hindi ko po alam kung saan binili ni Papa yun or kinuha. So, start na tayo. Step po ay lalagyan po ng linya para alam niyo po yung sukat na aanuhan ko. Pero ito po, ano na po to, nalinyahan na po to. Ikakat na lang po ni Papa. Ready to cut na po to. Yung linya po kasi nga, sinakli po ni Papa dun sa sukat po dun sa napapaglagyan namin. So, oh, ayan na po mga ka-jam na nakat na po yung mga plywood. Ang next naman po natin na step is i-assemble na po yung table.
table, ang next naman po is mamasilyahan. Para po, nawala na po yung mga butas na to at para na rin pong kuminis siya. Yay! Mga ka-jam, natapos na po natin siyang masilyahan at tapos na rin nga po pala tayo magliha. Ang next naman po natin is, ang favorite part ko pa ay pipinturahan na po natin siya. At ako po yung magpipinta. Ang colors po nun ay pink and white. Kasi sabi ko po yun, kasi di ba maganda yun? Kaya, let's go na! Ayan na mga ka-jam! Tapos na po natin gawin ang ating DIY table. Ang colors po niya is pink and white. Yung po ang kagandahan sa paggawa ng sarili niyo pong table. Kayo po ang masusunod sa paggawa ang pagpili ng kulay, sukat, at design. Tapos na pong gumawa ng table po na parang ganito, ito po yung mga nagastos po natin. Sa pako, 20 pesos po. Wood glue, 40 pesos. Liha, 20 pesos. Sa masilya po, 60 pesos. Tapos sa paint, 280 pesos. Kaya po medyo mahal kasi po odorless po yung binili po ni Papa, yung hindi po mabaho. Tapos yung roller brush naman po is 30 pesos. Tapos yung plywood nga po pala, hindi ko po alam kung saan kinuha ni Papa, pero free lang po yun. Kaya po ang total po nun is 30 pesos po. I-compare po natin sa mga tinignan po ni Papa ng mga table shop. 2,500 pa 5,000 plus. Dito po, 430 pesos na. Sana po nagustuhan niyo po ang aking feeling vlogger number 2. See you until next